Opisyal nang naglunsad ng opensiba ang IRGC 24 na oras. Matapos mabigong masakote ang barkong Amerikano, matagumpay nang nasakote ng mga puwersang Iranian ang 2 oil tanker at kinidnap ang 15 banyagang tripulante malapit sa Strait of Hormuz. Ang agresibong hakbang na ito ay nangyari sa isang kritikal na sandali. Nag-uumpisa nang bumagsak ang mga negosasyon. Inilipat ang lugar sa Oman. Ngunit nilabag ng rehimen ang pangako at nagbitay ng 15 bilanggo kaninang umaga. Lahat ng sinasabi ng Iran sa publiko, kinokontra nila sa pribado. Kaya magsimula tayo sa simula. Ayon sa IRGC, kinumpiska nila ang 2 tanker dahil sa pagpupuslit ng ilegal na gasolina mula Iran. Kinumpiska nila ang humigit kumulang 1 milyong litro ng gasolina na katumbas ng mga 6,000 bariles. At mas mahalaga, inaresto ang 15 banyagang tripulante. Ngayon, ito ang hindi nila sinasabi sa atin. Literal na nasyonalidad ng mga tripulante at pangalan ng mga tanker. Pati na rin ang bandila na ginagamit ng mga tanker. Nagdaos ng press conference ang commander ng IRGC kaninang umaga. Ngunit walang nagtanong ng ganoong tanong. O baka tinanong siya pero tumanggi siyang sumagot. Wala tayong video ng press conference. Kung may Amerikanong crew doon, hostage situation ito. At nagkaroon lang ng bagong leverage ang Iran para sa negosasyon mamayang gabi. Ngayon, sa kabutihang palad, kahit ayaw ng Iran na ibahagi ang impormasyong ito sa publiko, malalaman natin ang mga sagot kaagad. Tingnan mo, malalaman ng mga nagmo-monitor ng shipping kung aling tanker ang nawala sa tracking. At dito natin matutukoy kung ano at kanino kinuha ng Iran. Hindi lang nagkataon ang timing nito. Hindi ka kukuha ng bihag bago ang peace talks kung hindi mo gustong palakasin ang posisyon mo sa negosasyon o sirain ang usapan. Habang sinasakop ng IRGC ang mga barko, pumapatay rin sila ng mga bilanggo. Ayon sa mga aktivistang pangkarapatang pantao sa Iran na mapagkakatiwalaan at sumusubaybay sa mga abuso, nagbitay ang Iran ng hindi bababa sa 15 bilanggo ngayong umaga. Ang desisyong ipagpatuloy ang mga bitay ay dumating 1 linggo matapos sabihin ng Iranianong kalihim ng panlabas sa Amerikanong telebisyon na walang planong magbitay ang Iran. Isa iyong kasinungalingan o pangakong di niya kayang tuparin. Tinanong si Pangulong Trump tungkol sa Iran kahapon at ito ang sabi niya. Dapat bang mag-alala ngayon ang kataas-taasang pinuno ng Iran? Sasabihin ko na dapat siyang mag-alala. Oo, dapat nga. Alam mo, nakikipag-usap sila sa atin. Oo, nag-uusap sila. Pero tanong ng mga nagpoprotesta, nasa na ang mga Amerikano? Nangako kayong susuporta. Suportado pa ba tayo? Totoo bang sinusuportahan natin sila? Tingnan mo, magulo na ang bansa nila dahil sa atin pumasok tayo at sinira ang kanilang nuclear. Kaya yan ang tanong. Gusto natin ng kapayapaan sa gitnang silangan. Kung hindi ko winasak ang kanilang nuclear, isipin mo, wala tayong kapayapaan sa gitnang silangan. Dahil hindi magawa ng mga bansang Arabo yon, sobra silang natatakot sa Iran. Oo. Hindi na sila takot sa Iran ngayon. Ginamit natin yung magagandang B-2 bombers na yon. Nandoon lang yung magagandang maliit na modelo, yung magagandang B-2 bombers pumasok at tinamaan nila ang target, bawat isang bomba at winasak nila ito. At dahil doon magkakaroon na sana sila ng sandatang nuklear sa loob ng 1 buwan, sa loob lang ng 1 buwan, magkakaroon na sana sila ng sandatang nuklear. Malaking bantay yon, hindi na nila makukuha ngayon. Kung buburahin natin yon, ano na lang pag-uusapan? Kung wala na, sinusubukan ba nilang simulan ulit ang nuclear? Narinig ko na oo, at kung gagawin nila, at ipapaalam ko sa kanila, kung gagawin nila, ibabalik natin sila agad at gagawin ulit nila ang trabaho nila. Kaya sa tingin mo, sinubukan nilang magsimula muli, kaya mo sila tinakot ng puwersa? Sinubukan nilang bumalik pero hindi sila nakalapit. Lubos na nawasak ang lahat kaya nagpasya silang magsimula muli sa ibang bahagi ng bansa. Nalaman namin yun. Sabi ko, kapag ginawa nyo yan, gagawa kami ng masama sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang kaguluhang diplomatiko dahil ang nangyari kahapon sa negosasyon ay talagang kakaiba para sa akin. Noong Miyerkules ng hapon, lumabas ang balita na kinansela na ang pag-uusap ng United States at Iran sa Istanbul ngayong Biyernes. Ano ang dahilan? Ang Iran ay humihiling ng last-minute na pagbabago. Inilipat ang pag-uusap mula Turkey sa Oman. At gusto nila ng bilateral na usapan sa pagitan lang ng United States at Iran. Walang tagamasid matapos nilang pumayag na payagan ang ibang mga bansang Arabo na makilahok. Ginawa nila itong ultimatum sa Estados Unidos. O man lang o wala. Sinabi ng United States na walang pag-uusap, ngunit makalipas ang ilang oras,
Inanunsyo ng Iranian Foreign Minister na magpapatuloy ito. Mangyayari ito sa Oman. Magsisimula alas 10 ng umaga Biyernes, 1:00 ng madaling araw Eastern Time. Bukas, malalaman natin kung may kasunduan o military strike. Para updated ka sa ganitong balita, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Malaking tulong sa amin ang iyong pag-subscribe sa algorithm. Libre ito at ilang segundo lang ng iyong oras. Ngayon, kung may natutunan man ang Iran mula sa Russia tungkol sa negosasyon, ganito ang gagawin nila. Hahayaan lang nilang tumagal ito ng matagal hanggat maaari. Pagkatapos ng pag-uusap bukas, sasabihin nila na maganda ang progreso, pero kailangan nilang kumonsulta sa mga namumuno at babalik na lang sila ng sagot sa ilang araw o linggo. Pinapahaba lang nila ang usapan para isipin ng United States na may progreso, pero wala namang pangako. Dahil dito, mukhang mahina ang Iran sa harap ng mga kritiko sa bansa. Ikinuwento ito ni Pangalawang Pangulo Jake D. Vance kahapon sa kanyang panayam. Pakinggan ninyo. Megan, isa sa napansin ko sa mga Iranian, kakaiba talaga sila para sa akin. Hindi ko rin maintindihan ang sistema nila. Sa totoo lang, tingin ko, pinapahirap nito ang diplomasya sa kanila. Ang kataas-taasang pinuno talaga ang gumagawa ng desisyon sa Iran, hindi ang presidente. Para sa amin, wala siyang gaanong kapangyarihan at hindi mahalaga. Ang kalihim ng ugnayang panlabas ang nakikipag-usap sa kataas-taasang pinuno at siya ang madalas naming kausap. Talagang mahirap kausapin ang isang bansa sa diplomasya, lalo na kung hindi mo pa nakakausap ang pinuno nito. Mas pinapalala nito ang lahat ng bagay at mas nagiging katawa-tawa ang buong situation. Parang kaya niyang tawagan si Putin, kaya niyang tawagan si Xi. Kahit pa yung mga bansa na may masamang relasyon tayo, kaya niyang tawagan. Alam mo yon, North Korea, nakipagkita siya sa tao sa ika-38 parallel, nakakabaliw na hindi natin madali makausap ang tunay na namumuno ng bansa. Talagang nagpapahirap ito ng sobra sa diplomasya. Ngayon, ang problema sa pakikipag-usap sa Iran ay wala sa talakayan ang totoong gumagawa ng desisyon. Hindi talaga namumuno ang Pangulo ng Iran at walang kapangyarihan ang kalihim ng panlabas. Ang pangunahing kapangyarihan ay kay kataas-taasang pinuno, Ayatollah Khamenei. Simula 1979 at 79, hindi pa siya umaalis ng Iran. Bihira siyang makipagkita sa mga leader ng kanluran. Minsan lang kay Putin, tumawag kay Xi Jinping, at tinatanggap ang mga leader ng gitnang silangan sa Tehran. Pero bukod doon, hindi siya direktang nakikipagnegosasyon. Hawak niya ang kapangyarihan ng walang pananagutan. Ibig sabihin, pwede siyang magsalita ngayon at iba ulit bukas nang hindi nalalaman ng publiko. Lalo pang gumulo ang sitwasyon dahil matagal nang nagsisinungaling si Khamenei tungkol sa matagal nang hinahangad ng Iran na mga sandatang nuklear. Kita mo, gustong ipunto ng mga pro-rehimen na Iranian yan. Lumagda si Khamenei ng fatwa, isang utos na nagsasabing bawal sa Iran ang sandatang nuklear ayon sa batas Islamiko. Ang fatwa ay umiiral na batas, sabi ng Iran. Bawal silang gumawa ng sandatang nuklear dahil ipinag-utos ito ng kataas-taasang pinuno. Maliban kung kasinungalingan iyon, na alam nating totoo dahil inamin na ito ng mga dating opisyal ng Iran, isang dating Iranian na kalihim ng ugnayang panlabas, na minsan nang kasama si Khamenei, ay hayagang nagsalita tungkol sa tunay na layunin ng nuclear program. Pakinggan ninyo. Hindi nakikita ng Iran ang kahandaan at kagustuhan. Handang makipag-usap si Pangulong Trump pero hindi sila bukas sa negotiation. Sa tingin ko sa huli matutuklasan din nila. Magigising din sila sa katotohanan. Ibig kong sabihin hindi ito ang unang beses. Noong 2002 nang sinimulan namin ang negotiation tungkol sa nuclear, hinarang ng mga Amerikano. Dahil noong panahong iyon hindi kami nakikipag-negotiation sa mga Amerikano kundi sa mga Europeo. At nag-alok kami sa I-3 ng napakabubuting alok. Hinarang ito ng mga Amerikano pero napagtanto rin ng mga Amerikano na ang pagpipilit ay makakasama sa ating ekonomiya pero hindi nito mababago ang programang nuclear. Kung tutusin, lalo lang nitong palalakasin ang programa dahil ginawa namin ang ilan dito gaya ng 60%. Bakit namin ginawa ang 60% kung hindi naman kailangan? Ginawa lang namin yun para inisin ang mga Amerikano na hindi ninyo kami mapapaluhod. Sa pamamagitan ng pagpipilit, Ang Iran ay nagpapayaman ng uranium hanggang 60%. Kailangan mo lang ng 35%
para sa enerhiya. 2 na sila ng daan, papunta sa uranium na pang-armas. Ang fatwa ay parang pantakip lang. Pero totoo ang uranium enrichment. Ito ang dahilan kaya kailangan ng United States ng nuklear na kasunduan para gawing mas ligtas ang mundo ngayon. Linawin ko lang. Kung winasak na ng United States ang nuclear site ng Iran noong nakaraang taon, bakit kailangan pa ang kasunduang nuklear? Heto ang nangyari, nasira ng mga pag-atake ang mga pasilidad at batay sa satellite image. Mukhang hindi pa sinusubukan ng Iran na muling itayo ang mga ito, ngunit hindi lang pasilidad ang mahalaga. Halos tiyak na inilabas ng Iran ang enriched uranium nila bago ang pag-atake. At may nakaimbak silang 60% enriched uranium na ligtas na itinatago, nililipat at pinoprotektahan. Iyan ang totoong panganib. Dahil sa stockpile na iyon, pwede silang magtayo ng pasilidad, tapusin ang trabaho, gawing 70% mula 60% at gumawa ng nuclear bomb. Kaya ang nuclear deal ay hindi lang para pigilan ang future enrichment. Ito ay tungkol sa pag-alis ng stockpile mula sa Iran at pagpadala nito sa ibang bansa, tulad ng Rusya, upang hindi magamit ng Islamic na rehimen bilang sandata. Narito si Pangalawang Pangulo Vance para magpaliwanag ng sitwasyon. Ano ang gagawin mo para ipatupad ang pulang linya? Hindi pwedeng magka-nuclear na sandata ang Iran. Layunin ito ng Pangulo ng Estados Unidos. Nakakatawa. Minsan may nagsasabi na palaban ang Pangulo at meron ding nagsasabing, ang Pangulo, pinag-uusapan niya ang diplomasya at ang pakikipag-usap sa mga Iranian. Sabi ng iba, hindi dapat kausapin kundi bombahin na lang. Pero ang Pangulo, bubuksan lahat ng option at kakausapin ang lahat. Susubukan niyang makuha ang gusto niya ng hindi gamit ang militar. Pero kung militar na lang ang option, pipiliin niya yon. Hindi ko kaya. Siyempre, kahit alam ko na ang gagawin namin, hindi ko sasabihin sa iyo at sa milyon-milyong tagapakinig mo. Pero pakiramdam ko, kailangan maalala ng mga tao na hindi ito tungkol sa, alam mo, lumaki ako sa generation ng Iraq. Literal na nag-enlist ako, sumali ako sa Marine Corps bilang isang idealistikong batang lalaki. Pagkatapos mismo ng 11 ng Setyembre, nagpunta ako sa Iraq noong 2000. Sige, pakinggan mo, noong 2003, nagpunta ako sa Iraq noong 2005. Alam kong komplikado ang gitnang silangan, maniwala ka. Ganon din ang Pangulo ng Estados Unidos at naririnig natin ito. Alam natin yan, pero mas mahalaga, alam natin ang kasaysayan na hindi alam ng Pangulo. Wala siyang interes ulitin ang kasaysayan ng Iraq. Gusto niyang tiyakin na may hiwalay na usapin dito, na hindi mo hahayaang magkaroon ng sandatang nuklear ang mga baliw at magdulot ng paligsahan sa armas. Kaya ano ba talaga ang mga pinag-uusapang kondisyon sa mga negosasyong ito? Heto ang balangkas na inilabas ng mga Arabong kapanalig. Una, nangangako ang Iran na hindi magpayaman ng uranium sa loob ng 3 taon at lilimitahan ito sa 1.5% pagkatapos, na hindi sapat para sa armas. Pangalawa, ililipat sa ikatlong bansa, malamang Rusya, ang imbakan ng Iran ng mataas na pinayamang uranium. Pangatlo, pumapayag ang Iran na huwag maglipat ng armas o teknolohiya sa kanilang mga grupong proxy tulad ng Hezbollah, Hamas, Houthis, at iba pa sa gitnang silangan. Pang-apat, nangangako ang Iran na hindi magsisimula ng paggamit ng ballistic missiles. Interesante ito, pag-uusapan natin mamaya. Pang-5, pumirma ang Iran at United States ng kasunduang hindi pagsalakay. Sa bilang 4, nangangakong hindi gagamit ng missiles. Pero hindi ibig sabihin ay titigil sa missile program. Gusto ng United States na isuko ng Iran ang ballistic missile program nila, na siyang iginigiit din ng Israel. Dapat isama sa nuclear deal ang ballistic missile program ng Iran, ngunit tumatanggi ang Iran. Naniniwala silang ang mga missile lang nila ang epektibong panangga, gaya noong huling 12 araw na digmaan, at ito rin ang posibleng pinakamalaking hadlang sa kahit anong kasunduan. Sa kabutihang palad, may mga hinihingi tayo sa United States na ilalabas nila sa negosasyon ngayong gabi. Malaki ang agwat sa posisyon ng United States at Iran bago magsimula ang pag-uusap. Galing ito sa Al Jazeera, na may malapit na ugnayan o magagandang source sa loob ng rehimeng Iranian. Gusto ng United States na itigil ng Iran ang nuclear program nila at bawasan ang abot ng missiles para hindi maabot ang Israel. Pangatlo, tratuhin ng maayos ang mga inaresto sa 12 araw na digmaan at kamakailang protesta. Pang-4, bawasan ang supply ng enerhiya sa China. Malaking gulat ito, hindi masyadong ipinapaalam ng United States sa publiko
na ayaw ng United States na tumulong ang Iran sa China. At panglima, lumayo ito sa mga regional proxy. Ngayon, aalamin natin kung ano ang nararamdaman ng China tungkol sa pagiging publiko nito, ayon sa Al Jazeera. Hindi ibig sabihin na ito ang eksaktong hinihingi ng United States, pero kung magkakaroon man ng kasunduan, sigurado akong i-aanunsyo ito sa publiko. At malalaman natin ng eksakto kung ano ang mga hinihingi ng United States at kung ano ang pinagkasunduan ng Iran. Gayunpaman, tiyak na mataas ang tensyon sa gitnang silangan. Dahil habang nangyayari ang lahat ng ito, habang may palitan ng opinyon kung saan gaganapin ang negosasyon. Araw-araw, dumarami ang kagamitang militar ng United States sa gitnang silangan na lalong nagpapataas ng presyon sa Iran. Mas pinapalawak nito ang opsyon ni Pangulong Trump na gawin ang gusto niya pagkatapos. Kung di magtagumpay ang negosasyon, pindutin ang subscribe button sa ibaba. Babalik kami bukas para sa update kung paano nangyari ang unang negosasyon. Kita-kits bukas. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng maraming drone strike, kahit walang nasasaktan, tao o sundalong Ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming videos. Nitong nakaraang linggo, 4 na war videos ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang realidad ng makabagong digmaan na kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang talakayin ito. Kaya namin inilunsad ang aming plataforma, Business Basics, na ginawa namin mula simula at walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkawasak ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala kaming inilalagay ng mga patalastas sa aming site. Dahil sa ganitong paraan, hindi namin kailangang mag-censor ng sarili dahil sa mga advertiser. Hindi sa patalastas galing ang pondo ng site, kundi sa inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga taong interesado sa ganitong uri ng balita, kung gusto mong mapanood ang uncensored videos at exclusive content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali ka sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang coverage at channel namin. Kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.